Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at muli po tayong nagsama-sama upang handugan siya ng mataas na papuri at purihin din po ang ating Panginoon sa panibagong kalakasan po na ibinigay niya sa atin para po magkaroon tayo ng pagsasama at magpuri sa Kanya. At bago po ang lahat, hinihiling ko po na magkaroon po tayo ng sandaling panalangin po sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Panginoon aming makapangyarihan sa lahat na may likha ng siyang langit at lupa. Amin ka pinasasalamatan at pinupuri, Panginoon, sa umagang to. Tinataas po namin ang ngalan mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang may karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw lamang po ang dakila sa lahat, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa umagang to ang presensya mo sa kalagitnaan ng bawat isang nandirito, Panginoon. Dalangin po namin ang tagumpay ng aming gawain magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Kayo po ang umawak sa amin, Panginoon. Magmula pa sa worship team, Lord God, na naghanda po ng mga awiting papuri, Lord God, ang aming awitin, dalangin po namin ay maging blessing po sa lahat po ng kasama naming aawit at pupuri sa iyo, Panginoon. Ganon din po sa aming mahal na pastor, Lord God. Give him the knowledge and the wisdom, Panginoon, na kanyang kailangan, Lord God, to spread your word, Lord God. Gamitin niyo po ang Holy Spirit na nananahan sa kanya, Panginoon, upang ibahagi po ang iyong salita sa amin, Panginoon. Ganon din po sa lahat ng nandirito, Lord God. Open our hearts and mind, Panginoon, sa pagpapala ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na maintindihan po namin ng lubusan ng iyong salita, Panginoon. Ma-discern po namin ang nais niyo pong iparating sa amin, Lord God. At magamit po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang tagumpay, Lord God, mula po sa umpisa hanggang sa huli ng aming gawain, Panginoon. Give us the joy, Panginoon, ng paglilingkod at pagpupuri at pag-awit sa inyo, Panginoon. Ignite mo, Panginoon, ang fire sa aming mga puso na nasasabik sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Pangalan mo lamang ang aming tatawagin at pupurihin, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 136 verse 1 to 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos na tapat at dakila sa umagang ito. Sabayan niyo po kami sa pag-awit at ipalakpak po natin ang ating mga kamay. More than I could hope or dream of, you have poured your favor
one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Aming pong pasalamatan ang ating Panginoon for all of done in our life, Panginoon. Salamat po aming Ama. Purihin po ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, awitin po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. The splendor of a king, clothed in
at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God.
purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. And let's sing this song. Bagitin po natin ang pangalan ng ating Panginoon over everything. Let's rebuke everything in our lives sa taong ito. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, oh. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Speak Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Amen, hallelujah. Let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning, Panginoon. We thank you, Lord God, sa mga awiting ito na inaalay lamang namin para sa iyo, Panginoon. Singing how great you are in our lives, Panginoon. Sa mga taong dumaan, Lord God, we are so grateful, Lord God, sa lahat po ng pagpapalang aming nakamit sa inyo. Even, Lord God, the struggles and the hardship, Panginoon, that made who we are today, Panginoon, na pinalakas mo kami, Panginoon. Through the challenges, Panginoon, binigyan mo kami ng aral, binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. And starting this Sunday, we speak your name over everything, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa, Lord God, we rebuke everything, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon. Lord, we know, Lord God, that this is our time na pasalamatan ka, Panginoon, sa isang taon, Lord God, na kabutihan at pagpapala mo sa amin, Lord God. And in this year, Lord God, isimulan po namin ito na kasama ka, Lord God, being you as the center of our lives, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw lamang ang aming pinupuri at sinasamba at itinataas, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Happy New Year to everyone. And we welcome 2026. Praise the Lord. At since nga unang buwan ng 2026, magsisimula tayo ng ating series na pinamagatan nating Landmarks. But before we go to the message, let's all pray together once again. Father God, salamat sa magandang awitin na yan na nagdi-declare na there's power in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat angkin-angkin namin ang pangalan na yan. Salamat sa kaligtasan, salamat sa lahat. Kaya naman sa umagang ito, we declare your blessing through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Landmarks. Kung meron kayong mga properties dyan, meron mga muho na tinatawag,
Ano bang purpose ng muhon? Para hindi ka maagawan ng pwesto. Para walang umagaw ng property mo. Kasi kapag sa tagal ng iyong hindi pagbisita sa iyong property, minsan minumove nila yung muhon para kunin ng ilang square meter ng iyong property. Sa mundo natin, mga kapatid, pabago-bago. Pabago-bago ang mga kultura, ang presyo, pabago-bago rin. Pero meron tayong kailangan na kailanman ay hindi dapat mabago. Ito po ang landmark ng Panginoon. Sa Biblia, ang landmark ay hindi lamang tumutukoy sa mga bato na nakalagay sa lupa. Ito ay palatandaan ng Panginoon patungkol sa katotohanan, sa kanyang pamantayan, sa kanyang ating pagkatao, sa mga pangako ng Diyos sa atin, maging sa mga pamana na binigay sa atin ng Diyos. Yan yung mga landmarks na tinutukoy natin. Kapag ang landmark ay inalis, nawawala yung direksyon ng buhay. Nawawala yung dapat ay para sa iyo. Kaya sa sermon series na ito, ating aaralin na ang salita ng Diyos kailanman hindi mababago. Yung tinahak ng mga ninuno natin sa pananampalataya, si Abraham, Isaac, and Jacob, nang dumating si Jesus, yung mga apostol, yung mga church fathers natin, hanggang ngayon, yung tinahak nilang daan, hindi dapat i-alter, baguhin, o reinvent. Manatili tayo doon. At ang mga biyayang dapat maalala natin at katotohanan na tinanggap natin, ipasa natin sa susunod na henerasyon. Kaya, merong binigay sa akin na vision ng Panginoon na magkakaroon tayo ng evangelism sa mga kabataan. I believe God is calling the youth revival sa mga kabataan to bring this generation on fire for Jesus. Amen? Kaya yan po ang ating nais bigyan ng pansin. Ito ay hindi series tungkol sa pamumuhay sa nakaraan. Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung nakaraan. Kundi matuto tayo sa itinuro ng Diyos sa nakaraan upang ating hinaharap ay magkaroon ng pundasyon sa salita ng Panginoon. Landmarks remind us of who God is, who we are in Jesus, and what pathway He has prepared for us. Kaya naman sa umagang ito, ang unang topic natin ay pinamagatan natin, do not remove the ancient landmark. It's about remembering God's faithfulness and guarding God's truth. As we step into 2026, actually 2026 na, it's good to look forward. Tama? But it is also biblically correct to look back. At throughout the Bible, makikita natin na ang mga anak ng Diyos ay inuutusan ng Panginoon to remember. To remember the past. Not to live in the past, but to build your present and your future from all the blessings and lessons you've learned from the past. Sabi nga, if you look back to the past and see what the Lord has done in your life, then you can have the delight of the Lord today in facing all your troubles. Meron tayong mga recollection na dapat nating balikan. Ang landmark ng Panginoon ay hindi lamang ito mga utos o correction or doctrine ng Panginoon. Ito rin ay tumutukoy sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Yung mga benefits na tinanggap natin sa Kanya, material, spiritual blessing, provision, family, mamaya susulatan niyo yung bato. Ding, ang bato. Yan. Kung wala kayong bato, meron tayong mga papel na lulukutin nyo at mag-itsurang bato. Yung deliverance na binigay ng Panginoon, answered prayers, at marami pa. Sa una, nais natin bigyan ng pansin, ito, God's Word and God's work must be remembered. Yung biblical truth, past blessings as memorials. Magsisilbi po yung mga tinanggap nating salita
gawa at pagpapala sa Panginoon bilang isang alaala ng tagumpay, alaala ng biyaya. Tignan muna natin ang Joshua chapter 4, 6-7. Basahin po natin yan. Sabi rito, ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kaba ng tipa ni Yahweh. Ang mga batong ito ay magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Iba pang talata na sinasabi sa Deuteronomy, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Mga awit 103, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. See, God did not only command Israel to remember His words, but to remember His works as well. Sinasabi ng Panginoon, sabihin niyo sa mga kabataan, ipaalala niyo sa kanila na ako ang nag-alis sa inyo mula sa Ehipto, nagtawid dito sa Jordan River. Ipasa sa kanila ang katotohanan na ako ang Diyos na tumulong sa inyo. Bakit po ba kailangang sabihin lagi? Para wag kalimutan. Repetition is the best solution for spiritual amnesia. Amen? Minsan po meron tayong amnesia. Nakakalimutan natin ang mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ang katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon must not be reinvented. It must be passed on to the next generation. Halimbawa, ikaw ay binigyan ng pamana ng malaking lupain. At doon sa lupain na yan, merong buhon yan eh. Ilang taong kang di bumisita sa iyong property at merong mga nagtayo ng bahay sa katabi mo at inusog yung buhon. Hindi mo alam na meron na palang ilang square meter na nawala sa iyo. Alam nyo, kapag ang salita ng Diyos ay pinalitan natin, ni-reinvent natin, ginawa nating mas appropriate sa kalagayan ng ating society, nag-a-align ang salita ng Panginoon sa tradition, sa kagustuhan ng tao, ganun po, minumove natin yung landmark ng Panginoon. At later on, yung katotohanan na ating nagisnan ay hindi na pure. Sa panahon natin, marami nang alam yung katotohanan pero nababaliktad na. Hindi ba? Ang panahon natin ngayon, iba na. And God is calling us to stay and be steadfast sa katotohanan tinanggap natin. Kaya nga ang lesson natin, God's Word does not evolve with culture. Culture must align with God's Word. Kadalasan, tayo yung nagko-compromise sa kanila para lang maabot sila. Pero maganda yung nangyari, hindi ba? Nagkaroon tayo ng evangelism. Hindi tayo nahiya na i-preach that Christ is the answer. Sa paligid natin na maraming tao siguro, they're criticizing us. Bakit mo sasabihin si Kristo ang kasagutan? Hindi. Ito ang kasagutan sa aking harapan. Kaya nga, I'm proud of you na nagdala kayo ng mga bisita sapagkat sila ay nakakilala sa Panginoong Jesus. Truth is not what is popular, but what is eternal. Ang katotohanan, hindi about popular opinion, suggestion. It's about the eternal, unchanging Word of God. Amen? Alam ko, yung mga kabataan, nakakaranas na mga ganyan. Peer pressure. Oh. May narinig ako na sinabi ni Brother Aaron, mayroong nagpakamatay na isang kabataan. Gusto magpakamatay, no? Parang ganon. Ayan ang napapanood natin sa mga Korean novela. Kapag
nasa dead end na sila. Ang gagawin, pupunta doon sa pinakamataas na building, sa bingi, tatayo, tatalon. At yun na rin na naging kultura na, I believe. Na kahit mayaman sila, sikat, pero kapag dumating sila sa dead end ng kanilang buhay, wala na silang kasagutan kundi magpakamatay because they believe with the reincarnation. We don't believe in reincarnation. Amen? When we die, we go to heaven immediately. At may pag-asa tayo, hindi lamang dito, kundi sa darating na panahon. So, walang lugar sa atin ang magpakamatay. Amen? Sapagkat tayo may buhay na walang hanggan. Kaya kapag ikaw nakakaranas ng problema sa iyong buhay na parang dead end na, parang sinabi mo, kinalimutan na ako ng Diyos. Ako, naalala ko sinabi ni Jesus na nasa sa krus siya. Sabi niya, Father, why hast thou forsaken me? Ang feeling ni Jesus, iniwan siya ni Lord. Kayo ba nakakadama minsan niya? Parang, Lord, nasaan ka ba? Is it okay na sabihin mo kay Lord, Lord, parang iniiwan mo ako? I believe, okay lang yan kay Lord. Merong isang pastor na bumisita sa akin sa Cardinal, si Pastor, pangalan niya, Nicolas, yan. Lagi niya ako pinagpipray. Ibig pumunta pa siya doon mismo sa kung saan ako ni-immunotherapy. Pinagpray niya ako and the rest of the people na merong cancer doon. Pinagpray niya rin. At when he spoke to me, talagang nadama ko na I felt like God was talking to me. No? Talagang God used that man para ma-encourage ako, ma-encourage mga tao doon. And then, nung umuwi na siya, nagpadala naman siya ng message sa akin. At alam niyo, sinabi niya, you need to state your case before God. Alam niyo, biblical yan. Di ba sabi ng Panginoon, let us reason together. Come, let us reason together. Ang aking tenga hindi maikli o bingi para hindi ka marinig. Ang kamay ko hindi maikli para abutin ang iyong pangangailangan. So, kapag tayo nakakadama na parang, Lord, iniwan mo pa ako, parang hindi mo na ba ako mahal, parang nahihirapan na ako, it's okay. You have to state your case before the Lord. Si Jesus nga, sinabi niya, why hast thou forsaken me? Not to the point that you have to curse God. No, wag ganon. Sabihin mo lang, Lord, I'm empty, I'm broken, I'm hurting, I'm in pain. Di ba sabi ng Bible, Jesus can sympathize with the weaknesses of His people. Kasi naranasan niya ang hirap sa mundo. Kaya mapala tayo mga kapatid, we have a high priest who cares for us so much. And sabi niya, come to me and I will give you rest. Cast all your cares upon me, for I care for you. Amen. And so dito makikita natin, as we enter, ngayon nasa 2026 na tayo, we must ask, is my life still aligned with God's Word? Yung stones sa Jordan, hindi lamang utos, they were testimonies. Yung mga bato na kanilang pinag-umpok-umpok, mga kapatid, they declared, God made a way where there was no way. Kaya yung mga bato natin ilalagay mamaya, yun ang testimony sa buhay mo na parang wala ng paraan na mangyayari sa iyong buhay. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan upang magtagumpay ka sa area ng buhay mo na yan. Amen? Yan po ay testimony ng Panginoon. Tayo po madalas, dinidelete natin yung mga pictures sa ating cellphone. Anong purpose? Para magkaroon ng space. Di ba? Kasi sobrang ng dami. Kaso ang problema, minsan nadidelete mo yung pictures na memorable sa iyo.
Di ba? Kaya maganda, mag-subscribe ka ng another, ilagay mo doon, Kasi pag nabura mo na, wala na eh. Di ba kapag tumingin ka ng picture mo kahit 20 years ago na yan, maalala mo yung emotion, maalala mo yung nangyari. Ako, minahanap akong picture ko nung gumraduate ako ng elementary. Nakabarong ako, nakapantalo ng itim, nakatakong, excited. Sa paglalakad ko, hindi ko namalaya, minatapakan akong bomb. Bomba. Boom. Siyempre makapal yung tako mo, di makapal din yung dumikit doon. So, inalis ko siya, pero nung nandun ako nakapila sa graduation, sabi ng mga kaklase ko, gano'n sila. Bakit? May natira pa palang time bomb doon. Memorable sa akin yun eh. Naalala ko yun. May picture ba tayo diyang makikita? Yan. Anong naalala nyo sa picture na yan? Ha? Wala. Nandiyan ba kayo? O yan. San lugar yan? Dito, di ba? Anong naamoy nyo na panahon na yan? Yung masamyong amoy ng ng baboy, O, talaga yung hangin papunta sa atin, Tapos yung dingding natin gawa sa mga tela pa, tinakpan natin, ganyan. Sunod na picture. Yan, kumakanta mga kalalakihan. Oh. Ano ba ang event na ito? Pang-ilan? Hindi na maalala, Una, mga kapatid. Yan ang first anniversary ng Sit-Up Church. Memorable yan, mga kapatid, Kaya, sa picture, magkakaroon ka ng idea, ano ba nangyari dyan? Ano bang emotion sa panahon na yan? In the same way, kapag ang mananampalataya ay hindi niya itinabi yung mga spiritual memorials, pang-alaala, yung gratitude na binigay mo sa Diyos, yung pagpapalang ibinigay sa iyo ng araw na yan, hindi mo itinabi, hindi mo iningatan sa iyong puso, unti-unti, magpe-fade yun. Makakalimutan mo na. At ang nangyayari, kapag ikaw nagkaroon ng konting tagumpay, dahil hindi mo napasalamatan ng Diyos na alala mga ginawa niya, magkakaroon ka ng entitlement. Nagawa ko ito dahil sa aking sarili. But what is the lesson? Testimonies are landmarks of God's faithfulness. Amen? At kapag tayo naniwala na ang bawat bato na yan na ginawa ng Diyos, memory na ginawa ng Diyos sa ating buhay, ay tanda ng kanyang katapatan sa aking buhay, nagiging mapagkumbaba tayo. Amen? Gratitude preserves humility. Kaya nga ngayon 2026, remember that not only what God said, but what God did. Secondly, returning to the ancient paths includes remembering God's faithfulness. So una, nilatag natin yung pundasyon, how important it is to remember what God has done. Ngayon naman, habang tayo nagpapatuloy ng buhay, hindi natin kinakalimutan ang nakaraan. Bigyan natin ng pansin ang Jeremiah 6:16. Ang sabi rito, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, yung old path, yung lumang daan, doon kayo dumaan. Pero ang sabi ng mga tao, hindi kami susunod sa iyo. Dadaan kami sa daan ng gusto namin. Kaya ang sabi ni Yahweh sa kanila, dahil hindi nyo ako sinunod at pinakinggan, makinig kayo.
darating sa inyo ang parusa. Mapapahama kayo, maging ang inyong mga pamilya, sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking mga utos. Tinakwil nyo ang aking katuruan. Hindi nalugod ang Diyos kahit nagbigay sila ng mga handog. Sabi niya, yung handog nyo, daw mabango yan, pero sa aking harapan, walang saysayan, sapagkat offering without obedience is useless. Sa verse 21, ang sabi rito, maglalagay ako ng katitusuran nila at silang lahat ay madadapa. Mamamatay ang mga magulang at mga anak, gayon din ang mga kaibigan at kapitbahay. Mga kapatid, ang Bible, yan na yung ating daan. Wala nang ibang daan. Jesus is the way, the truth, and the life. Ay kapag tayo gumagawa ng sarili nating daan para sa sarili nating tagumpay, sarili nating kagustuhan, mapapahamak po tayo. Another passage is 1 Samuel 7:12. Basahin natin. So yan yung aftermath, ano? Dinala na kasi diyan yung kaba ng tipan sa bahay ni Abinadab at si Eleazar ang naging tagapag-ingat nito. After 20 years, mga kapatid, ang buong Israel umiyak, nanangis, nagsamba sa Diyos. Pero ang sabi ni Samuel, kung talagang gusto niyong paglingkuran ng Diyos, kailangan itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sinunod naman nila si Yahweh. Tinapon ang lahat ng Diyos-Diyosan, sumamba sa Diyos lamang, at habang sila'y nagtitipon, narinig ng mga Filisteo na mga Israelita ay nandoon sa isang lugar, sinugod sila. Natakot sila, pero sabi ni Samuel, huwag kayo matakot, manalangin tayo sa Diyos. At habang sila'y nandoon, ang ginawa ng Diyos, ginulo yung mga Filisteo at natalo nila yung kalaban. Kaya na dito sa verse 12, ay sabi ni Samuel, magkaroon tayo ng offering sa Diyos. Magkaroon tayo ng altar before God. Ang sabi niya rito, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Bilang ano daw? Alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Alaala. Gaano ka tulis ang iyong alaala? Naalala mo pa ba? 10 years ago, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Sino yung 10 years na since you accepted Jesus Christ? Sino mga 10? 10 na, ano? 10. Since you accepted Jesus Christ, 10 na? Oh. Sino pa? More than 10. Oh, more than 10. Dami na, no? Wow. About 5 years. Wala. Yung iba, mga bago na, no? Naalala po ba yung unang araw na yun na tinanggap mo siya? Ako nakalimutan ko yung month no? Pero alam ko yung 1987. No? At alam ko yung nangyari na yun. Bakit kailangan balikan mo yun? Kasi yun yung panahon na una mong naranasan yung pag-ibig niya. At nung naranasan mo yun, parang ayaw mo nang iwanan yung pananampalataya. Gusto mo siya na lang ang sambahin mo. Pero habang lumilipas ang panahon, nakakaroon ka ng ibang priorities. No? Kakaroon ka ng blessing after blessing. And we sometimes remember God
in times of crisis. And we forget God in times of comfort. Di ba nangyayari yun? Pag nasa crisis tayo, talagang Lord, Lord, Lord. Pag nasa comfort, wala ng Lord. Sa Judges or Hukom 2:10, ito po ang sinabi. Subalit ang sumunod na sanlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Alam niyo ang pangyayari dito, ang Diyos nagpadala ng anghel at sinabi sa kanila, ako nagdala sa inyo sa promised land. Kapag kayo nandun na, huwag kayong makisama o makigaya sa mga nakitira doon. Pero ang ginawa po nila, hindi nila sinunod ang Panginoon, nakipagkasundo sila sa taga roon at sumamba sila sa Diyos-Diyosa nila. Dahil dito, ang sabi ng anghel, ang mga taga roon ay magiging tinik sa inyong landas. At yung mga Diyos-Diyosa na kanilang sinasamba, na iyong sinamba, ay magiging pabigat din sa inyo. Pagkatapos noon, marinig ang lahat ng mga consequences na mararanasan nila, umiyak sila sa Panginoon, humingi ng tawad, at sabi nila, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. At ang Diyos naman pinatawad sila. Kaya sabi ni Josue, hali kayo, pumunta na kayo doon sa bawat property na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Bumalik sila roon. At yun nga, namatay na nga si Joshua, 110 siya nung namatay siya. Pero itong mapapansin natin mga kapatid, yung generation ni Joshua, yung leaders at mga kasama niya, lahat sila namuhay sa katapatan ng Diyos hanggang mamatay sila. Pero anong sabi rito? Subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Anong dahilan? Bakit nakalimutan nila? Yung naunang henerasyon ay tapat. Ito po talaga, hindi natin pwedeng pilitin ang isang tao na sumunod sa Diyos. Kung talagang ayaw niya, wala tayong magagawa. They just have to face the consequences. Amen? So ancient paths include what? Remembering deliverance, remembering provision, remembering answered prayers. Kaya paulit-ulit ka, Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Mamaya, meron tayong Ebenezer Stones. Ano po bang dahilan? Gagawin natin yan para huwag nating makalimutan ang lahat ng biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kanyang katapatan, yung repentance, reverence for God, obedience from His Word. Lesson: progress without God is not advancement, it is rebellion. So it is possible na ikaw, ako, magkaroon ng matagumpay na buhay. But without God in your life, na ginawa mo lamang ang sarili mong kalakasan para makamtan mo yung iyong pangarap, it's not really an advancement. Ayon dito, it is what? It is rebellion. God's original design for family worship and righteousness still works. Kasi ang paraan ng Diyos, minsan hindi mo talaga maintindihan. Sabi niya, seek first the kingdom of God. Pero ang question doon, ano po yung eksaktong buwan, taon, that you can add all these things? Tama? Pero si Satan, nagbibigay agad ng immediate result. Okay, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, kapag hindi ka na nagsimba, pag hindi ka na gumawa para sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo agad yung gusto mo. Alam nyo, ginagawa agad ni Satan yan. Di ba tinukso nga si Jesus sa wilderness? Pinakita agad yung magagandang mga palasyo. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Ganon ang nangyayari sa mga Kristiyano. Kala nila, yung immediate blessing na nandyan,
Sa Diyos. Pero kung yun ay natanggap natin because of our disobedience and not obeying the Lord and not serving the Lord, that so-called blessing is not really from God. It's a trap from the enemy. Kasi yung pattern niya hindi nagbabago. Seek first the kingdom of God, no? And all these things shall be added unto you. Number 3, guarding the landmarks means guarding testimonies, doctrine, and holiness. Ito naman is about protecting what God entrusted to us. Basahin natin ng salitan yung mga passages na nito. Una ay ako. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin na huwag gawin ang alinman sa mga karumal-dumal na kaugalang ito. Kayo naman. Pakiingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo. Sabay-sabay, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Mga kapatid, ang lahat ng passages na ito, iisa lamang ang sinasabi. Huwag kang makalimot sa Diyos. Huwag kang tatalikod sa Diyos. Huwag kang pupunta sa kaliwa o kaya. Ibig sabihin, kahit kaakit-akit yung nakita mo sa kanan o sa kaliwa, kung hindi naman yan yung paraan ng Diyos, huwag kang pumunta na dyan. Amen? So blessing without obedience eventually become burdens. Kaya nga dito sa Revelation, when God told the church in Ephesus to repent, He said, remember. Kasi yung memory is a spiritual protection para sa atin. It's a spiritual protection. Sa katotohanan tinanggap mo, the holiness that God produced in your life, the blessing God entrusted to you, the testimonies God gave you, you have to protect that. Bakit? Kasi pag hindi mo iningatan yan, nagkaroon ka ng problema, alam mo sasabihin ng devil? The devil came to kill and to destroy. Sasabihin niya sa iyo agad, ay hindi ka na mahal ni Lord. Kaya nangyayari siya kasi galit siya sa iyo. Eh, ikaw naman, hindi mo na ingatan yung mga pangako niya. Hindi mo na ingatan yung mga blessing na ibinigay niya sa iyo. Nakalimutan mo na eh. Wala kang ma-recite. Pero kung ang alaala mo'y matibay, sasabihin mo sa yung negative thoughts na yan, o sinasabi ng diablo, no, ang Diyos ay mahal ako. Naalala ko 2 years ago, ginawa ng Diyos ito. Naalala ko, meron taong pumunta sa akin, tinulungan ako, the Lord led him to me. Kaya hindi ako naniniwala sa kasinungalingan na yan. Ang Diyos kailanman hindi nagalit sa akin. Galit siya sa ginawa kong mali, pero hindi siya nagagalit sa akin. Amen? Ang diablo, pinapersonal ka, di, galit sa'yo. Eh kapag wala kang naingatan na spiritual truth, yung blessing mo in the past, yan, you will tend to blame God, curse God, run away from God. So what you forget, you are likely to lose. What you remember, you protect. So guard your spiritual history as much as your future destiny. In conclusion, God's landmarks are built from truth revealed. Pag sinabi mo yan, hindi yan mababago. Kahit na anong sabihin ng diablo, ito ang katotohanan na sinabi sa akin ng Diyos. Pangalawa, paths walk. Yung nilakaran mo na pinrovide ng Diyos na nagkaroon ka ng tagumpay, hindi mababago yan. Same pattern. Amen? Doon ako lalakad. Blessings remembered. I will always remember what the Lord has done. And I will always thank Him for His goodness. Kaya ngayon, after I pray, gagawin na natin yung ating Ebenezer stone. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po
sa iyong kabutihan sa amin. Humingi kami ng tawad kung kami man ay nakakalimot sa iyong mga salita, pangako, at mga ginawa sa aming buhay. Forgive us, O Lord. But today, as a church, we will have a memorial, O Lord, sa lahat ng iyong salitang ibinigay sa amin at pinagkatiwala, sa iyong mga mabubuting gawa na ipinaranas sa amin. Amin pong babalik-balikan yan sapagkat yan po ang magiging pundasyon namin sa aming pagbubuo ng buhay ngayong 2026. At ang aming buhay na nakalin sa iyo, nagtitiwala sa iyo, ay buhay na matagumpay. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.